Si Remulla inuubos yung mga oposisyon halatang halata Yan lang. Lahat na lang ng kapuitan ginagawa ng gobyernong ito para magipit ang kanilang mga kalaban. Ayan. Eto. Obviously. Ito kay Loren Legarda, Ayan. sina Senator Marcoleta. Ano ba nangyari kay Estrada? Di ba may preventive suspension? Opo, yun nga. Hindi daw pwede. Oo. Parang ayaw nyo lang Parang ganun din yung attorney. Maaari. Diba? Hindi natin na alam. Baka Nakakalungkot imposible yung mga naman, kondisyon. oo. Oo. At teka muna. Oh. Dumako naman tayo from Ombudsman papuntang Senado. Ayan. Eto, hindi naman pala sarado ang pintuan. Okay. Yung pintuan ng Senado sarado kasi mahirap pumasok. Pero hindi, Grabe hindi sarado ang pintuan ng Senado para makilahok Ayan. sina Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial. Opo. Ngunit Ngunit. mga kapatid, sabi ng tagapagsalita ng Ombudsman? hindi. Nino? Kung naman Senado Hindi. Kala ko niloloko ko naman ako. Attorney, kala ko. Sisingit siya Hindi, di ba sabi ko nga. Okay, sige. Tama. Sa Senado. Sabi ng tagapagsalita Hoy! ng impeachment court, hindi ng Senado Opo, yes. na si Reginald Tonggol. Tonggol ba ito? Tongol. Tongol. Ayan. Tongol. Magagalit ka. Lahat daw ng mga mambabatas na nakapit ay kailangang tumupad sa mga requirements. Isa dyan ay sila ay makapagpiyansa. Yes. Sila ay hindi suspendido. Sabi niya si Estrada, ano ba nangyari kay Estrada? Di ba may preventive suspension? Opo, yun nga. Hindi daw pwede. Oo, pero tumatakbo na naman yun. Parang ayaw nyo lang Parang ganun din yung attorney. Maaari. Diba? Hindi natin na alam. Baka Nakakalungkot imposible yung mga naman, kondisyon. oo. Oo. Si Marcoleta naman ay hindi pa nasususpinde. Ngunit mga kapatid. Maraming ngunit no? Attorney, namumuro ka na. Nakagatitan. Dapat daw, Opo. hindi siya masuspinde. Ayun. Kasi hindi pa naman siya sinususpinde. Sinabihan na ng korte, ipaliwanag mo kung bakit hindi ka dapat Masuspinde. Ayun. Paliwanag lang palang kailangan Pwede. Kasi ito ay tugon doon sa manifestation o pahayag Yes. ng dalawa na sila ay pahintulutang makilahok dito sa impeachment. At importante naman, kasi unang-una para sa akin, presumed innocent. Correct. Pangalawa, inihalal tong dalawa, hindi lang para gumawa ng batas, ngunit, mga kapatid. Yes. Tama. Opo. Tama, sir. Tama. Hindi lamang upang gumawa ng batas, ngunit kapag may impeachment, sila ay kumilos bilang mga magistrado, senators, judges. Kasama yan sa paghalal sa kanila. Ay, magiging bida kayo pag pinagbigyan nyo. Diba? Sana. Kailangan. Bigyan nyo ng karapatan. Para wala ng question. Kasi ang ginagawa nitong si Remulla, inuubos yung mga oposisyon halatang halata Yan lang. Kaya nga, nagpahayag po kami. Kami po ay mayroong statement at ipahintulutan nyo po sana ang PDP Laban ay basahin ang statement. Take it away, attorney. Ito po, Okay. ang statement ng PDP tungkol sa mga nangyayari sa yung ginagawa nila Opo. na panggigipit na naman dito kay Loren Legarda at isang beses ay magiging panauhin natin yung isang abogado nila. Pati naman si Jing Paras, human trafficking naman. Lahat na lang ng kapuitan ginagawa ng gobyernong ito para magipit ang kanilang mga kalaban. Eto. Obviously. Ito po ang pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino tungkol dito. Maikli lamang po ito, parang ako. Take it away. Partido Demokratiko Pilipino ay mariing kinokondena at buong lakas na tinutulig sa ang panibagong yugto ng mga kasuklam-suklam na hakbang ng sunod-sunurang ombudsman
na sistematikong winawasak ang lehitimong oposisyon sa pamamagitan ng paghahanda ng mga walang batayang kaso laban kay PDP chairman na si Alfonso Cusi, Senadora Loren Legarda at ang kanyang anak na si Kinatawan Leandro Leviste ng Batangas. Lubhang nakakalungkot na ang kasalukuyang ombudsman sa tahasang paglapastangan sa mga prinsipyong itinaguyod at pinangangalagaan ng saligang batas ay paulit-ulit na hinayaang magamit ang institusyong kanyang pinamumunuhan bilang kasangkapan ng pampulitikang pag-uusig. Niloloko lamang ni Ginoong Remulla ang kanyang sarili sa paulit-ulit niyang at katawa-tawang pag-aangkin. Ang kanyang mga ginagawa ay bunga lamang ng kanyang tungkulin. Tanging ang mga nagbubulag-bulagan lamang ang makapagtatanggol na mula pa lamang sa unang araw ng kanyang panunungkulan ay sumusunod na siya sa mga utos ng kanyang mga padrino sa Malacanang. Higit na nakababahala na hinatulan na ng ombudsman ang usapin hinggil sa prangkisa ng solar power kahit wala pang formal na investigasyon. Isa itong malinaw na patunay na ang planong paunang investigasyon ay isa na lamang formalidad na magbibigay katuwiran sa matagal na niyang kinikimkim na pagkiling at sa matagal ng utos na gipitin at usigin ang lehitimong oposisyon sa anumang paraan. Ang pagsasama kay dating kalihim Alfonso Cusi bilang isa sa mga respondent sa planong paunang investigasyon kasunod ng matagumpay na reorganisasyon at pagpapatibay ng PDP noong Hulyo 25 kung saan siya ay lubos na inhilal bilang chairman ng partido ay malinaw na nagpapakita na ang pinakabagong hakbang ng ombudsman ay isa lamang hayagang pagtatangka na pahinain ng lehitimong oposisyon. Sa gitna ng napakababang antas ng tiwala ng publiko sa kanyang among politikal at ang lumalawak na pagkadismaya ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon. Ang PDP ay naninindigan at lalaban sa mga panibagong pagtatangkang patahimikin ang mga pampulitikang oposisyon sa pamamagitan ng lahat na legal na paraang naaayon sa batas. Paulit-ulit nang nilinaw ng PDP na ito ay tutol sa anumang extra-konstitusyonal na magpapalit ng pamahalaan at sa anumang uri ng karahasan upang makamit ang layuning pampulitika. Gayunman, ang lumalawak na pagkakaisa at pagkilos ng mamamayan sa iba't ibang komunidad bunga ng lantaran at paulit-ulit na pagsupil ng pamahalaan sa tinig at malayang pagpili ng taong bayan ay hindi na maaaring ipagsawalang bahala. Nararapat lamang napapagtanto ni Ginoong Remulla bago pa maging huli ang lahat na wag naman sanang mangyari kapag sumabog ang matagal nang namumuong galit ng taong bayan naway kaawaan siya ng Diyos. End of statement. Okay. Malungkot yan. Sa harap nito, eto, sinabi na muli ni Attorney Ed Fajardo. Aha. Yan, ang abogado ni Romualdez. Anong sabi ni Ed Fajardo? Ayan, ang sabi ni Ed Fajardo. Ayan. Dito ba? Yan, Sana? ayan. Ito. Ayan. Ayan, ang sabi ho niya, no? Martin Romualdez remains in the country Yan. and Nasa he bansa daw stands si Martin Romualdez. to face the preliminary investigation of the Office of the Ombudsman. Ito, sabi niya. Ito, yan. Ito Ito naman, ang sabi ni Romualdez. Okay. Sige po. Congressman Romualdez is not fleeing. Ayan, si Congressman Romualdez ay hindi takas. He has remained in the country. Mag-i-stay siya o mananatili sa Pilipinas. He is attending to his constituents. Ayan, a-attend siya sa kanyang mga kababayan. Inaasikaso niya yung kanyang mga botante doon sa district niya. Sa And of Leyte. course, At syempre, he is complying with his legislative function. ayan, susundin niya ang kanyang Mga tungtulin. tungkulin. Yan. Bilang isang mambabatas. ng Leyte. Ng yung Leyte. district niya sa Leyte. Yes. Sabi pa ni Fajardo! At ayon pa rin kay Fajardo! Oo. Si Attorney, anong pangalan niya? Attorney. Ade Fajardo. Ayan, Ade Ade. Fajardo. Do. Oo, sabi niya. Okay. He is ready to face all these allegations. Siya ay handang humarap sa mga bintang sa kanila. But through the proper process. Pero sa tamang proseso.
That is our position. Yan ang aming posisyon That there be a level playing field. na merong Patas. na pag Hindi tatanggol. patatas, ha? Patas. 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 Ayan. Regarding these matters. Tungkol sa Yan. motimong ito. At Yan. inulit din Aha. ni Attorney Ate Fajardo na walang ebidensya Walang ebidensya. laban kay Romualdez. Laban kay dating Dahil hindi naman siyang nag-enact ng 2025. Oh, yun naman pala eh. Pangulo daw ang pumirma eh. Ah. Ay, nako. Panalo. Di ba? Ba't hindi finito? Ang lakas, di ba? Congratulations. At Ang lakas nyo. yung ICI daw, ay wala naman sinasabing may kasalanan siya. Oh. Ang problema, wala nga sinabi ni ano eh. Kasi tinago na Malacanang yung findings eh. Oh. Pambihira naman oo. Pero doon sa SONA parang may sinabi.